Diyos sa buhay ko. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw na everybody! Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo, Diyos. Wala namang makakahit sa'yo. Ang gawin ko ay can we raise our hands in the name of God? Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Tapos siko'y sumasamba. Ano kapatid? Minsan ba, purihin natin siya ng buong puso. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko. Come on, kapatid, this is a great time to give Him praise and honor. All of our strength, come on and sing and shout. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo dadakilain. Wala namang makakahigit sa'yo, Diyos. Can we stand and lift Him up and sing? Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag siko'y sumasamba. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag siko'y sumasamba. Hallelujah! Pupurihin ka, O Diyos! Come on! Let's express our love and gratitude that belongs to our King. Ikaw lamang, O Diyos, ang aming pupurihin. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo dadakilain. Wala na sa'yo maihahapin. Ang awit ko ay iyong hingin. Sigaw mo sa ating Diyos sa buhay. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo dadakilain. Wala na sa'yo maihahapin. With every breath, come on! Ikaw lamang ang pangalan mo dadakilain. Wala na sa'yo maihahapin. Ikaw lamang, O Diyos! Meron dapat na sambahin at tumingin. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag siko'y sumasamba. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag siko'y sumasamba. Hallelujah. Oh, dakilain ka. Dakilain ka, O Diyos. Dakilain ka. Lahat ng iyong nilalang. Purihin ka. Purihin si Yahweh. Oh. Malakas na palakpak para sa ating Diyos. Hallelujah. Naniniwala ka ba, kapatid, that God is moving right now? He is right now. He is in the midst of us right now. I cannot see you, but God sees you. God sees your heart. God sees how He wants to see how we want to worship Him in spirit and in truth. Kaya naman, isipin lang natin ating Diyos sa araw na ito. We have a strength, a wonderful day to worship Him, a good place to worship our God. Natunay nga sumasa amin ating Diyos na buhay. So as we continue to give Him praise and worship right now, pakita lang natin at
siya'y sumasa atin. Na siya'y sumasa atin. Na siya ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Na siya ang ating sandigan. Siya ang ating kalakasan. Na ibabalik lamang natin ang karangalan para sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Kung handa ka na kapatid, come on. Why don't you sing this song? Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang kapantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Can we lift and surrender everything to God right now? Say, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras na yan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Tunay nga madakila ka, Panginoon, sa aming buhay, sa aming pagpupuri, O Lord. Ikaw ang maparangalan, O God. Hallelujah. Kaya naman kapatid, minsan pa, sabihin natin, O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Sundin ang loob mo, Diyos. Sundin ang loob. Hallelujah. Iparinig ang nais mo. Come on, let's declare. Sing. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, everybody, nandiyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka, Diyos. Dakilain ka nga talaga sa aming buhay ko. Nagbabago, Diyos ka sa amin. Nagkukulang, nandiyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka nga, Diyos, sa aming buhay, sa aming pamilya. Nagilain ka. Come on. Why don't you shout His praises this morning? Our worship to God. Come on, lift up everything to Him and sing. Sa lahat ng panahon, hallelujah! Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Hindi nagbabago. Sa lahat ng oras, nandiyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa patuloy ka lamang, madakila sa aming buhay, dahil hindi ka nagbabago. O Diyos ka. Noon, ngayon,
Can we lift our voices and sing only our voices? Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras, ngayon para sa amin, Panginoon Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. di ka nagbabago. Di sandigan na yan para sa amin, Panginoong Isus, maghari ka. dakilain ka sa Dakilain ka minsan pa for the last time. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa Diyos sa Panginoong Isus, purihin ka. Dakilain ka. Minsan pa. Let's declare it today. Hindi ka nagbabago, Diyos. nagbabago, Diyos ka sa amin, kahit sandigan na yan para sa amin, Panginoong Yesus, maghari ka. dakilain ka sa buhay, Dakilain ka, O Lord. dakilain ka sa buhay, Dakilain ka. Hallelujah. dakilain ka sa buhay ko. Aming Ama. Hallelujah. Hallelujah. You are worthy to be praised. Worthy to be praised. Hallelujah. 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 Nag-umaapaw ang aming puso, Panginoon. Dakilain ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan. What a wonderful God, what a wonderful Father, O God, na kami nakapagpuri sa iyong pangalan, O Lord. We're so privileged and honored, Panginoon, that we are here gathering in your holy name, O God. Kaya naman, patuloy nating pananambahan sa ating Diyos. Lord, we exalt you, God, our Father, our Savior, our Comforter. Thank you, Panginoon, that we have another wonderful life, wonderful day to exalt your name, O God. Na tunay nga na sumasa amin ka, O God. Na sumasa amin ka sa aming buhay, O God.
as we continue to worship you, Lord, may your word for today be our strength, Panginoon, that we can, Lord, na malakaran namin ito, Panginoon, that we will be a wonderful testimony to your word, O God. Hallelujah. At sa maghahayag ng iyong salita, Panginoon, only your name will be lifted up in her life. Only your beauty, your wisdom, Panginoon, ang mamutawi sa kanyang buhay. Kaya naman, maraming salamat, O Lord, sa magandang araw na ito, Panginoon. Inahayag namin ang kapurihan at pasasalamat sa tanging pangalan mo lamang, Jesus. Amen and amen. Good morning. Bitin kayo, no? Sabi kasi sa akin nung cameraman, pagbukas ng ilaw, huwag kang magsalita, ngumuti ka lang 5 to 10 seconds. Ang hirap pala. Ang hirap pala pag nasa harap ka tapos hindi ka nagsasalita, no? Amen. Pambihira, grabe ang praise and worship. Lahat po ba ay napuspos sa praise and worship? Palakpakan natin ang Panginoon. Tunay nga, no? Nasa lahat ng panahon, Diyos lang ang ating malalapitan. Amen. Batiin mo naman ang katabi nyo. Sabihin mo, ikaw ang pinakamagandang nilalang na nakita ko simula kaninang umaga. Amen. Hallelujah. And naniniwala ako, I don't know where you came from. I don't know kung anong naging hanas nyo kaninang umaga bago kayo magpunta dito, but naniniwala ako, hindi aksidente na nandito ka ngayon, kapatid, because God Himself brought you today in this church. Amen? Ayan. So before po tayo magsimula, let's first have a short prayer. Ayan, tayo po ay yumuko. Ama namin sa langit, maraming salamat po sa araw na binigay ninyo sa amin. At muli, kami po ay nagtipon-tipon, Lord, para kayo po ay parangalan at papurihan, Panginoon. And Lord, my prayer as we listen and as we study your words, may you open our hearts and our mind, Lord, na bawat salita ninyo ay tumatak sa aming mga puso, sa aming mga buhay. Lord, I surrender everything to you, Panginoon. Nawa lahat po na salita na lumabas sa aking bibig, kayo lamang po ang maitaas at maihayag. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen and amen. Are you ready to receive God's word today? Yan. O ready na rin ba kayong mag-long weekend? Yan. Nakakatuwa naman, no? Bago mag-Holy Week, bago mag-long weekend, natutuwa naman ako, punong-puno ang ating church ngayon. Ayan. Palakpakan natin ang Panginoon. So, right now, no, if you were here last week, di ba? Actually, itong buwan ng March, we are talking about a series, and the title of the series is Blessed to be a Blessing. And if you were here last week, no, siguro kung napakinggan nyo at napag-aralan nyo yung preaching ni Pastora, ito yung tumimo sa akin, no? Because right now, we're going to talk about the art of letting go. Diba? Bakit letting go? Hindi ito yung kanta na The Art of Letting Go na para sa mga heartbroken, ha? Sinong may alam nung kantang yun? The Art of Letting Go. Teka nga, kantahin ko nga, ganito yun eh. Hindi ko pala alam. Joke lang. May kantang The Art of Letting Go. But right now, why are we going to talk about letting go? Because nasa Blessed to be a Blessing series. Kasi when we let go, when we give, we let go of something, right? And when we give, nawawala yung materialism sa puso natin. Tama po ba? And sabi doon, to be blessed, no, kailangan ma-master natin ang pagbibigay. Kasi sino dito ang gustong makatanggap ng blessing? Taas ang kamay. Hallelujah. Sabihin amen. Lahat naman tayo gusto nating tumanggap ng blessing, right? Now, the question is, the concern is, kapag naka-receive na tayo ng biyaya, ng pagpapala from God, what's next? Ano nang susunod, no? So, sabi dito, I want to share this first Bible verse sa inyo. Ano po, pwede niyong ilabas ang inyong mga ballpen, ang inyong mga cellphone, para po ma-take note niyo po ito. So, it is written, wrong spelling pala. Ngayon ko lang nakita. It's written in the book of Proverbs, chapter 11:25. So, ang sabi dito, a generous person will prosper,
Whoever refreshes others will be refreshed. Sabihin nyo nga, generous. Now, why are we going to talk about generous? Because I believe, no, some of us, actually sa totoo lang, it's a challenge to be talking about generosity. Tama po ba? Kasi whenever you hear the word generosity, anong unang pumapasok sa utak nyo? Ano? Ano to? Ito lang ang alam. Ano to? Di ba? When we talk about generosity or generous, ang unang pumapasok sa utak natin, pera. And sometimes, most of us, we don't want to talk about that. Kasi kapag tayo ay nasa isang church or nasa service, we want to hear about blessing, about favor. Pero sometimes, kapag giving na, ang pinag-uusapan, para na kayong may mga shield sa mga mukha nyo. Ay, wag na. Diba? Tama po ba? So, ang sabi dito, a generous person will prosper. So, ibig sabihin, hindi sinabi na prosperous ka muna bago ka magbigay. Right? Bible ang nagsabi niyan. Hindi kailangan mayaman na ako. Kailangan manalo ako sa loto bago ako magbigay. And sometimes, di ba may nagsasabi, ito, pastor. Ito talaga, pastor, hindi lang ako makapagbigay ngayon eh. Pero pag ako nanalo sa loto, sure ako magbibigay ako yung 10% nung napanalunan ko sa loto, ibibigay ko sa church. Di ako naman, di ba nga, di nga, di ba? Sabi ko, di ako naniniwala, why? Because yung 20 nga lang, hirap na hirap kang dukutin sa bulsa mo eh. What more pa yung 10% ng milyon na napanalunan mo sa loto. Amen? Walang nag-amen. Sige, baka may manalo sa loto dito. Okay. So, ang sabi doon, whoever refreshes others will be refreshed. So, ang taong nagsisilbi sa ibang tao ay pinagsisilbihan din. Tama? Ang mga taong namumuhunan sa ibang tao ay nasusuklian din. Ngayon, I'm not ashamed to talk about generosity. Why? Because we are serving a generous God. Tama po ba? And ang susi sa pagkakaroon ng prosperous life is to serve our generous God. Gusto mong lumigaya. Gusto mong sumaya. Gusto mong maging prosperous ang buhay mo, then God is calling you to give. Amen po ba? Tignan nyo nga kung may madudukot nga kayo dyan sa bulsa nyo. Di ba? Now, when you speak about generosity, sabi ko nga kanina, it's not about money. We can be generous with our talents, right? With our gift, with our food. Tama po ba? We can be generous with your time. Di ba? If we cannot give physically, yung time, yung presensya mo, malaking bagay yan para sa isang kaibigan na nangangailangan. Amen po ba? Okay. So sabi dito, I want to show you a picture. Ano po? Yan. Ano pong nakikita natin sa picture? Baso. Hindi lang baso. Baso na may laman. No? So, yung laman niya, almost full. Tama po ba? What about the second picture? What do you see? It's a baso again. Pero this time, there is flowing water. And sometimes tayo mga kapatid, kapag tayo ay nakaka-receive ng biyaya at ng pagpapala, dito tayo nag-i-stay. Tama? And you know what is the difference between the two? Simpleng baso lang to The first photo is being blessed, but the second photo is being a blessing. Di ba? The blessing is overflowing, so the second photo is showing that we must share. We must give. Tama po ba? Amen. So kaya pa, nakaka-relate pa. Kaya pa, okay. So sabi dito sa Proverbs 11:24, give freely and become more wealthy. Wow. Sarap naman pakinggan. Be stingy and lose everything. Sabihin nyo nga wealthy and then stingy. So what is the difference? Bible lang nagsabi niyan hindi ako. Ang sabi dito, kung gusto mong yumaman, gusto mong mapagpalain ka ng Panginoon, magbigay ka. Pag hindi ka nagbigay, tinakot no? If you do not give and you are not generous with your gift, you will lose everything. Magiging stingy ka. In Tagalog, what is stingy? Kuripot. Ano ba? Kuripot. Diba?
Di ba? So sabi dito sa Proverbs 11:24, giver versus kuripot. So how do you determine kapag ang tao ay isang kuripot? Paano? Example lang. Pero ito napansin ko lang. Di ba? Pagka nasa isang kayong kainan, no? Ito yung mga kadalasan yung mga taong pagka magbabayad na, kapa lang ng kapa, ay nawala yung wallet ko. Kapa lang ng kapa pero wala nang nakuha. Hindi, joke lang. O kadalasan, kapag nasa handaan, sila yung palaging tumutulong. O anong kailangan mo? But, I'm not saying na kuripot sila ha. Those people who are helping doon sa event na yon or sa handaan na yun, they are also generous. Generous with what? With their time, with their strength, with their effort. Tama po ba? O kaya pag sinabing generosity, huwag po nating iisipin na puro pera-pera lang yan. Tama po ba? Amen to that? Amen. Okay, so nakakasunod. Now, I want you to show this. This is a picture of a hand who says give. Now, gaano nga ba kaseryoso ang Panginoon when it comes to giving? Diba? Now, if you're going to read the Bible, kung bibilangin natin ang salitang giving sa Bible, it is mentioned 2,000 times in the Bible. And if we're going to count the word money or money verses in the Bible, it is also equivalent to almost 2,000 verses mentioned in the Bible. Ito ba, maniniwala kayo? When it comes to heaven, heaven is mentioned around 700 times in the Bible, and then hell is mentioned around 30 to 50 times in the Bible. So, what does God is emphasizing doon sa scripture pa lang? God is emphasizing that giving is more important than blessing, than heaven and hell combined. Ganon kaseryoso ang Panginoon pagdating sa pagbibigay, pagdating sa generosity, because we are serving a generous God. Diba? Kung ang Panginoon nga, generous siya eh. Sa lahat ng resources niya, even yung buhay niya, binigay niya, what more pa ako? Kung si Lord nga, binigay niya yung buhay niya para maligtas ako sa aking mga kasalanan, what more pa ako? Ano pa ang pwede kong gawin? Amen po ba? Nakakasunod? Okay. So next, bakit natin kailangan pag-usapan ng giving? Because we have to deal with the sin of greed. Yan. Sabihin mo nga, greed. Ang greed, ang kasakiman, lumalala yan. Kapag yan ay inalagaan mo, umaabot yan hanggang grade 12. May grade 1, grade 2. Sabihin mo, tanong mo yung katabi mo, anong grade ka na? Ay, nabisaya. Grade 1 pala. Iba pala yun. Di ba? Grade 1, grade 2. Iba't ibang level ang grade. And I tell you, ang grade, seryoso ang Panginoon when it comes to grade. Alam niyo ba kung gaano kalala ang greed, ang kasakiman, ang pagiging makasarili? Sige, ito. Try niyong i-search sa Google. You write it greed. Ilagay niyo sa images. Alam niyo kung anong unang lumalabas? Pera. So, ibig sabihin, sabi, ang pera daw is the root of all evil. Diba? Sabi sa Bible. Pero you know what? It's not the money that's the root of all evil. It's the love of money. Kumbaga, yung money, ginagamit lang yan ni Satanas to amplify the greed in your heart. Naniniwala ba kayo lahat tayo may greed sa puso natin? Amen. Tama ba? Say amen. Lahat tayo ay may greed sa puso natin. Even up to this point. Na-amplify yan, na ma-magnify yan pag meron ka na. At sakit, no? Totoo. Totoo nga. Napansin ko. Di ba? Sometimes sabi ko, oo nga, no? Dati, nung wala naman ako nito, hindi naman ako mayabang. Ba't parang nung meron na ako, nung blessing na hinihingi ko kay Lord, ba't parang nagiging mayabang na ako? And that, my dear brothers and sisters, is called greed. And what is the best antidote to greed? It's generosity. Sabihin mo nga, generosity. Now, the question, how does generosity works? Paano gumagana at paano na-activate ang generosity sa buhay natin? Now, let's study the scripture. Now, I want to share with you a story. It is written from the Old Testament. No? Kilala niyo si Elisha, the prophet, si Prophet Elisha, di ba? We have, sa Old Testament, there is Prophet Elijah.
And ang successor niya ay si Prophet Elisha. And Elisha is known because nung aalis na sa Elijah, no, sasakay na siya sa chariot, tinanong niya si Elisha, Elisha, anong gusto mo? And Elisha confidently answered, I want a double portion of your blessing. Di ba? Ang sarap naman pakinggan, double portion. So, ngayon ba, meron pa bang ganun? Pag sinabi mo sa boss mo, sinabi ng boss mo, oh, anong gusto mo? Sasabihin mo sa boss mo, boss, gusto ko po ng double portion ng sweldo. Pwede ba yon instant? Pwede hindi. Sa teacher mo, pag tinanong kay teacher, anong gusto mo? Gusto ko po, double uno po ang grades ko. Pwede ba yun? Naging dos na yung okay? So let's study. No? It is written in the books of 2 Kings chapter 4, verse 8. Yan. So are you ready? Basahin natin, ha? So one day, Elisha went to the town of Shunem. A wealthy woman lived there, and she urged him to come to her for a meal. Now, Elisha, during these days, he was a prophet. So, ibig sabihin, doon sa Israel, during that time, nagta-travel siya sa iba't ibang parte ng Israel just to preach the word, just to share the gospel of God. And I tell you, ang pagbabiyahe at pagta-travel during that time, hindi siya ganun kadali. Hindi katulad ngayon. Di ba? Ngayon, if we travel, mabilis na kasi meron tayong sasakyan. And during that time, when people travel, especially sa Old Testament, wala pa silang sapatos. Tama? Hindi pa uso ang sapatos noon. Ang suot lang nila mga slippers. And then, ang semento, wala pang semento dyan. Puro talahiban, puro bato. Imagine the hardship of Elisha to travel. And one time, napadaan siya sa town of Shunem. And this is the story of Elisha and the Shunammite woman. So actually, the woman here in the story is not mentioned. Pero she was described as Shunammite woman. Sabihin mo nga, Shunammite woman. Ibig sabihin, babaeng taga-Shunem. Di ba? Meron ding mga taga-Angono, Angonomite women. Hindi, joke. Corny. Pang-alas sa ispa yung joke ko no? Oo, pang-alas sa ispa kasi wala nang tumatawa. But actually, yung joke ko, pang bukas pa yun. Kaya wag na kayong tumawa. Okay lang naman. Joke lang. So, a wealthy woman lived there and she urged him to come for a meal. Imaginein mo, napadaan lang si Elisha doon sa bahay ng wealthy woman. And then the wealthy woman saw him and sabi niya, boss, kasi hindi niya kilala, no? Siguro, i-arte natin. Boss, halika niya, kain ka nito kasi napapansin kita, palagi kang dumadaan dito. Diba? Bakit ganun ka-generous yung babae? And I tell you, the woman was wealthy. Kapag Bible ang nagsabi that the woman is wealthy, no? Kapag ang woman is a great woman, gaano kayaman yun? Diba? Kasi ang Bible hindi nagsisinungaling. So, gaano siya kayaman? So, inimbitahan niya si Elisha to have a meal. Hanggang sa after that, no, basahin natin, whenever he passed that way, he would stop there for something to eat. So hanggang sa naulit, every time na pupunta si Elisha sa town of Shunem, doon na siya kumakain palagi. Hanggang sa naging habit. Di ba tayo mga Pinoy, kapag nakita natin yung kapitbahay natin, nagbe-birthday, naghahanda, di ba ang tendency daan ka ng daan? Diba? Daan ka ng daan para makita ka na, dumaan. Ang tendency, makakadaan mo, walang nangungumbida sa'yo. Di ba, ganun tayo? Tama po ba? Pero eto, kakaiba, dumaan lang, napakain pa. Blessing. Di ba? And kapag ganun na nangyayari, syempre tayo bilang tumatanggap ng blessing na yun, uulit ka nang uulit. Tama po ba? Okay, so what happened? Second verse, next verse. Verse 9. She said to her husband, I am sure that this man who stops in from time to time is a holy man of God. Sabi niya sa asawa niya, honey, sigurado ako itong mamang pinapakain natin, may something talaga sa kanya. Di ba? Do you know someone who, yung meron kayong pakiramdam na may titignan kayo, alam mo, may something talaga tong taong to. Feeling ko mabait to.
Ang ganda-ganda ng suot niya, ang puti-puti, feeling ko talaga mabait to. Oops, wag kayong papaloko. Di ba? May ganon. So sabi nung Shunammite woman sa asawa niya, be, sigurado akong holy man ito. Bakit niya kaya nasabi yun? No? Next verse. Verse 10. Sabi na, hanggang sa dumating na sa point, sabi ng babae, let's build a small room for him on the roof and furnish it with a bed, a table, a chair, and a lamp. Then he will have place to stay whenever he comes by. Wow! Blessing! Sana all. Di ba? Sana all. Nagsimula sa simpleng pagpapakain, kumakain lang, and then humantong sa pagpapatayo ng bahay. And you know what the woman is showing? The woman is demonstrating hospitality. Di ba? Tayo mga Pinoy, isa ang mga Pinoy considered as hospitable human being in the world. Tayo yung type ng mga tao na kapag mayroong bisita, todo-todo ang asikaso. Tama po ba? Di ba? Sometimes, minsan, kahit wala na tayo, basta may bisita, may ma-serve lang tayo sa bisita, tuwang-tuwa tayo. Kasi that is naturally flowing. Di ba? Just like for example, no, doon sa mag-ina na may ikukwento ako sa inyo tungkol sa mag-ina na yung anak niyang babae napakahilig sa pritong tilapia. No? Especially yung mga plapla, yung malalaking tilapia. And yung anak niyang babae, very excited, Nay, sabi niya, sa wakas, makakatikim na ako ulit ng pritong tilapia. Ang tagal ko nang di natitikman yan. So, prinito nung nanay niya, sinerve na sa lamesa, nilagyan na ng kanin, plato, kutsara, tinidor. Kakain na lang sila, biglang may kumatok. Sabi nung kumatok, "Oh, Mare, kumusta? Pasok ka, pasok." Tapos, sabi, napadaan ka, hindi, mangungumusta lang ako, Mare. And then, hanggang sa nahantong na yung usapan, "Alika, Mare, kain ka muna, kain ka muna." So, yung bata ngayon, nagtampo. Di ba tayo minsan pagka tayo may bisita, whatever we are doing presently, di ba tumitigil tayo? Di ba minsan nga pag naglalaba ka, biglang may bisita, haharap ka, basa-basa yung damit mo, "Oh, Mare, kumusta?" Di ba? So, sige, pinakain. So, yung batang babae, umalis siya, pumunta siya dun sa gilid, sa may kusina niya. Pero habang nakasilip siya, binabantayan niya yung kumakain. Nagagalit yung batang babae. Si mama naman, no? Minsan na nga lang ako kakain ng tilapia, ang malas naman, pinakain pa yung bisita, hindi naman imbitado. So, pinapakain ng nanay niya yung bisita hanggang dumating sa point, nakita niya, yung tilapia, binaliktad na. Takbo ngayon yung, hala daw, hala. Nag-worry na si ate. So yung batang babae, takbo siya, "Mama, yung isda, pinaliktad na." O, hindi niya talaga na-gets yung joke ko no? Talagang pangbukas pa yung joke ko no? Sabi ng bata, Mama, yung tilapia, binaliktad na. Minumukbang na nung kumari mo yung ulam natin." And sometimes, I want to share lang kasi most likely, karamihan, kadalasan, ganun tayo ka-generous. Diba? But are we generous enough na para patayuan ng bahay yung isang stranger? Amen po ba? Pero kung alam mo na man of God yun, papatayuan mo ba ng bahay, ng kwarto? Wala. If you know, di ba sometimes, ganyan tayo mga tao, ganyan tayo mga Pinoy. Pag di natin alam, wapakels. I don't care, kumain ka dyan, sino ka ba? Di ba ganun tayo? Di ba? So what is the Bible is telling us? Generosity, no? Generosity is increasing. Amen? That is the first flow of generosity. Generosity is progressive. Ibig sabihin, from smallest act of kindness, pwede siyang lumago. Pwede siyang lumaki. Tama po ba? Because you showed generosity, you showed care, you give to that people, you give to that person, lalo na kapag nangangailangan. Tama po ba? So that is the first flow of generosity. Sabihin nyo nga, increasing. No? Nagsimula sa simpleng kainan, humantong sa pagpapagawa ng kwarto. No? For example, nagsabi ka nga, no? Again, bakit ba puro loto ang example ko? Halimbawa, tumaya ka sa loto. Ito wag naman sanang makikita ko kayong tumataya sa loto. Okay?
Sabi, hindi naman siya pinagbabawal. Dahil pag nakita ko kayong tumataya sa loto, tanungin niyo ako, ba't din ako nandun? Ang nakakahiya, no? Sabihin, nasa lotohan ka, oh, doktora, doktora. Sabi ko, ay, ako hindi ako tumataya. Tumataya ka rin ng number. Hindi, joke lang. Bakit nga ba puro loto ang example natin? Ano po? Kasi nga, di ba, sabi ko kanina, kung hindi natin kayang ibigay yung smallest property na meron tayo, what more pa sa malalaki? Di ba? Okay, let's turn it this way. Let's say, for example, sa feelings. Di ba? If hindi natin kayang ayusin yung nararamdaman natin, what more pa kung paano tayo makikitungo sa ibang mga tao, right? And kung meron ka mang pinagdadaanan ngayon, lalo na halimbawa, nagsimula sa simpleng tampuhan, nagsimula sa simpleng away, na nauwi na sa malalang problema, nasira na ang buong pamilya, may mga ganon. Pero if you have Jesus Christ in your heart and you accept Jesus Christ as your steward, naniniwala ako na kaya mong katagumpayan yan. Kaya mong lampasan yang pagsubok na yan. Amen po ba? Amen. Sige, palakpakan natin ng Panginoon. Di ba? Bakit? Ang sabi doon, if you receive a blessing, di ba? Anong gagawin natin? A blessing is not a blessing if you cannot handle it right. Tama po ba? O, again, loto na naman. Meron ba kayong kilala, someone na nanalo sa loto, talagang malaking-malaki yung napanalunan niya, pero after 3 years, 5 years, wala na. What happened? Di ba? Hindi niya na-handle ng maayos yung blessing niya, so what happened? Nawala. Yung very right blessing na na-receive niya ay naging curse. So we have to be careful. Kaya naman, my dear brothers and sisters, if you receive a blessing, the very first thing na hihingin nyo sa Panginoon is wisdom. Di ba? Sabihin mo, Lord, tulungan mo ako na anumang treasure, anumang resources ang matanggap ko sa inyo, ito po ay ma-handle ko ng tama. Amen po ba? Di ba? And sometimes, kapag tayo ay naka-receive ng blessings, ang una talagang pumapasok sa utak natin, travel. Ano pa? Shopping. Ano pa? Pagkain. Di ba? Pero nalilimutan natin, magpasalamat muna sa Panginoon. And we often forget to ask wisdom from the Lord. Amen. So let's continue. Nakakasunod pa? So 2 Kings chapter 4, verse 11. So sabi dito, one day, Elisha returned to Shunem and he went up to his upper room to rest. So again, nagta-travel na naman si Elisha and one time, dumaan ulit siya sa Shunem. So, ang sarap naman pakinggan nun, Nag-travel siya, may pinagkainan pa siya, meron pa siyang pinag-i-stayan. Siguro naniniwala ko dito nag-start yung concept ng hotel. Di ba? Hotel is para sa mga travelers, right? So, ang sabi doon, he said to his servant, Gehazi. So, merong servant si Elisha. Sabi niya, Gehazi, tell the woman from Shunem, I want to speak to her. Verse 13, Elisha said to Gehazi, tell her, we appreciate the kind concern you have shown us. What can we do for you? And that is the second flow of generosity. Tama po ba? The first flow of generosity is progressive. It's increasing, lumalaki. And the second flow of generosity, when we give, it will result to reciprocity. Amen po ba? Di ba, every time, halimbawa tayo, ikaw, kapatid, nakaka-receive ka ng blessing. Di ba, palagi na lang ikaw ang nare-receive. Di ba, somehow, nai-impress sa iyo na, ano bang pwede kong gawin sa kapatiran kong ito para naman makaganti sa kabutihan na binigay niya sa akin? Tama po ba? For example, sa inyo, meron ba kayong kapitbahay na every time na magbe-birthday siya, palagi kang pinapadala ng pansit,
ng cake. Meron kayong ganon, kapitbahay na ganon. Kaya ikaw, now it's your turn na ikaw naman ang magbo-birthday. So niluluto mo pa lang yung ihahanda mo, ang una mong naiisip ay yung kapitbahay mo na nagbibigay, right? Why? Because that is the power of generosity. Tama po da. Bibigyan ka niyan ng conviction na kailangan gantihan ko to. Kailangan magkaroon ng reciprocal. Kailangan reciprocal siya. What is reciprocity? Reciprocal sa fraction. Di ba sa math? Sinong math teacher? Mga estudyante. Di ba sa fraction, when you say reciprocal fraction, ibig sabihin, kung ano yung fraction na nandito sa side na to, kung ano yung number nandito sa side na to, dapat nandun din siya sa kabilang side. Kaya nga, it's called reciprocal. So kung anong meron siya, binabalik mo rin, sinusuklian mo rin. And that is the second flow of generosity. Parang exchange gift. Diba? Sa exchange gift tuwing Pasko, bibili ka ng gift and then you will expect in return. Malas mo na lang pag wala kang na-receive. Tama po ba? Okay. Nakakasunod pa, kaya pa, gising pa, naantok na, gutom na. Okay. So, binabalik mo yung favor na na-receive mo, kaya gusto mong gumante. Now, I want to share this, no? Just like what David did. Ayan. Share ko lang sa inyo. Si David, si Haring David, palagi siyang lumalaban sa gera. And one time, every time na lalaban siya sa gera, nagkakaroon siya nagiging victorious siya sa gera, palagi siyang nagmamadaling magbigay pa sa salamat sa Panginoon. So let's read this. 2 Samuel chapter 24, verse 21 to 24. Can we read? Ready, set, go. Then David replied, I have come to buy floor and to build an altar to the Lord there so that He will stop the plague. So imagine, no, si Haring David, hari siya. Kung tutuusin, kung siya ay hari, kung meron siyang gustong kunin na property, in reality, pwede naman niya kunin kasi hari siya right? Pero kinausap niya yung may-ari yung owner ng property. Sabi niya, I have come to buy your threshing floor so that I will build an altar to the Lord there so that He will stop the plague. So anong sabi ni Arona? So basahin natin. Sabi ni Arona, take it, my Lord the King, and use it as you wish. Arona said to David, here are the oxen for the burnt offering, and you can use the threshing boards and ox yokes for wood to build a fire on the altar. Wow! Diba? Another blessing. Tama po ba? Si Haring David, gusto niyang bilhin yung property to build an altar. Tama po ba? Pero anong sabi nung owner? Wag na, King David, wag mo nang bayaran, kunin mo na yan. Pag kinuha mo yung property, dalin mo na rin yung mga oxens, yung mga baka, kunin mo, i-offer mo na yan sa Panginoon. Blessing, right? Now look at this. What did King David said? Sabi nung tao, I will give it all to you, your majesty, and may the Lord your God accept your sacrifice. But what did King David said? But the king replied to Arona, no, I insist on buying it. For I will not present burnt offering to the Lord my God that have cost me nothing. Wow. So for short, ayaw ni Haring David mag-offer ng burnt offering kay Lord nang hindi niya pinaghirapan. Why? Kasi ang tunay, for King David, ang tunay na worship ay may kasamang sacrifice. Amen po ba? Ayaw niya ng libre. Sino ditong gusto ng libre? Di ba? And sometimes ganyan tayo no? Mahilig tayo magpalibre. Pero, ang ino-honor pala ng Panginoon is a sacrifice, yung worship na may kasamang sakripisyo. Kasi for us, to be able to move on, let's say for example, meron tayong pinagdadasal ng matagal sa Panginoon, and even up to now, ilang years, ilang taon mo nang pinagdadasal, hindi pa rin binibigay ng Panginoon. Why? Because God is testing our hearts.
Tama po ba? Lalo na kung, let's say, for example, meron kang matinding pinagdaanan sa buhay mo, meron kang matinding na experience sa buhay mo, and it cost you all your life. And even up to now, hindi mo pa rin nakukuha, hindi pa rin sinasagot ng Panginoon ng ating mga dasal. You know why? Kasi tinitignan pa ng Panginoon kung ano yung tunay na nasa puso natin. Amen po ba? And naniniwala ko, kung meron ka mang pinagdadaanan ngayon, it's not an accident. It's not an accident, it's just a testing. Tinetest ka lang ng Panginoon. Lord is testing you na, tingnan ko nga kung gaano kalakas tong anak kong ito. Subukan ko ngang tanggalin sa anak kong ito yung meron siya na pinagmamayabang niya. Subukan ko nga kung anong magiging reply niya. And you know what? The very character, your very character, yun ang magde-determine kung anong blessing ang marireceive natin sa Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Kaya if you are nahihirapan ka mag-move on, nahihirapan kang magpatawad, nahihirapan kang mag-sorry, nahihirapan kang kalimutan yung mga nakaraan mo, kapatid, ibigay mo lahat sa Panginoon. You know why? Because, yes, it made you wrong, di ba? From your past experience, but it made you strong. Tama po ba? And naniniwala po ako, hindi aksidente na nandito ka ngayon because naniniwala ako na merong great and fresh revelation ang Panginoon sa buhay mo right now. Dahil ang ating Diyos ay sobrang generous to the point na kaya niyang ibigay even ang sarili niyang buhay just for you. Tama po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Di ba? Amen. Now, when you say generosity, it should cause transformation. Tama po ba? Do you know someone who is generous? Di ba? Yung sometimes, hindi naman siya generous sa pagbibigay ng pera, pero pagka tinawagan mo, friend, kailangan ko ng katulong, meron akong problema, right then and there, pupunta siya because he or she is very generous in her time, sa oras niya. Willing siyang ibigay ang oras niya, ang lakas niya, para lang tulungan ka. Diba? Just like si Zacchaeus, the tax collector. Diba? Maraming galit sa kanya, and then, nagkaroon ng transformation from take to give. Kaya ang challenge, kapatid, ano ang kaya mong ibigay ngayon? Tama po ba? Amen. Ano bang kaya nating ibigay ngayon? Ako, tanungin nyo, anong kaya nyong ibigay ngayon? Dumaldal lang dito. Okay? Next. So, the first flow of generosity is progressive. Tama? Or increasing. Simple act of kindness. The smallest act of giving. It will increase. It will progress. It will grow. Then, the second flow of generosity is reciprocity. Merong ganti, merong bawi, pero hindi masamang bawi, magandang bawi. Ang sarap pakinggan, no? Ang sarap pakinggan. Next. Now, let's move on to the third flow of generosity. So, let's continue. Nakakasunod pa? Okay. So, the story was about, review. It's about a Shunammite woman na naging hospitable kay Elisha, pinakain, pinatulog, hanggang sa humantong na sila sa ganitong usapan. So sabi doon, can we put in a good word for you to the king or to the commander of the army? Kasi di ba sabi ni Elisha, what can we do for you? Di ba ang sarap pakinggan? Siguro ang sarap pakinggan na bigay ka ng bigay, tapos someone will stand up, ate, ano bang kailangan mo? Di ba? Tanungin mo nga yung katabi mo, anong kailangan mo? Yan. Anong kailangan mo? Wag pera, ha? Di ba? Isn't it wonderful? Isn't it amazing na someone is asking you na, ate, kuya, anong kailangan mo? And ako naman, ang reaction ko, nakita niya pala na may kailangan ako. Sa ako naman, kape lang, okay na ako. And tayong mga babae, sometimes, girls, tayo ang palaging nakaka-receive ng act of generosity. Approve? Agree? Bakit? Sa panliligaw nga lang di ba?
Pagka may nanliligaw sa'yo, bibigyan ka ng chocolate, bibigyan ka ng bulaklak. Kasi sobrang generous ng guy. Kasi gusto niyang may kapalit. Gusto niya ang iyong matamis na oo. Pero, di ba? Pero sometimes tayo, di ba? Pakipot pa tayo. Hindi, okay lang. That's what the lady said. That's the woman said. Sabi niya, gusto mo ba? Shunammite woman. Yun ang tawag niya. Siguro walang name, ate. Sabi ni Elisha, ateng. Ateng, ano bang kailangan mo? Gusto mo ba i-endorse kita kay mayor o kaya kay kapitan para pag may kailangan sila, ikaw ang unang tatawagan? And what did the Shunammite woman replied? She said no. Kaya ba nating tumanggi sa biyaya? Ito namang Shunammite woman na to, tanggi ng tanggi, no? Nakakainis. Binibigyan na nga siya ni Elisha. Elisha is finding for a way kung paano siya i-bless. Ito namang babaeng to, tanggi ng tanggi, no. And you know what did she said? My family takes good care of me. And that is the key word. Sabi niya kay Elisha, hindi ko kailangan yan, bossing. Sabi niya, may nag-aalaga na sa akin, kontento na ako kung anong meron ako. Wag na. Wag ka nang mag-abala. Okay lang. Do you know someone like that? May kilala kayong ganon na gusto mong magbigay, gusto mo lang suklian yung act of kindness na ginawa niya sa'yo, pero ang sabi mo, hindi, okay lang ako. Kung ako yun, pa-humble ka pa eh. Kunwari ka pa eh. Tumatanggi ka sa biyaya, nandyan na nga yung biyaya. Di ba? So the Shunammite woman is contented. So sabi doon, let's continue. Sabi niya, boss, hindi ko kailangan yan. Okay na ako, masaya na ako kung anong meron ako ngayon. But take note, the woman is wealthy. Di ba? Karamihan ng mga wealthy right now, nakakarinig pa ba tayo ng ganon? Diba? Kasi we want to receive and receive. Wala nang give and give. Tama po ba? So later, Elisha asked Gehazi, what can we do for her? Gehazi replied, she doesn't have a son and her husband is an old man. So, ang sabi doon, tinanggihan na ng babae si Elisha. Sabi ni Elisha, hindi pwedeng ako lang ang masarap ang buhay dito. Kailangan masuklian ko yung kabutihan ng babaeng ito sa akin. So ngayon, ito namang Gehazi, itong si Gehazi, medyo may pagkamarites din to eh. So siguro nagtanong si Elisha, ano kaya ang pwede nating gawin? Ikaw pre, ikaw Gehazi, ano sa tingin mo ang pwede nating gawin? Siguro sabi ni Gehazi, medyo may pagkamarites to, alam mo ba boss? Sabi ko na. Hindi naman niya kilala yung Shunammite woman, pero sabi niya, boss, alam mo ba, itong babaeng to, nabalitaan ko wala daw tong anak eh. At saka yung asawa niya, matanda na. Imposibleng magkaanak sila. And that is the time when Elisha realized na hindi pala pera, hindi pala kagamitan ang kailangan ng Shunammite woman. And what happened? Sabi ni Elisha, call her back again, sabi niya. Elisha told him, when the woman returned, Elisha said to her as she stood in the doorway, sabi ni Elisha, ang sarap siguro pakinggan ito, next year, at this time, you will be holding a son in your arms. So sabi ni Elisha, kaya pala ayaw na nitong tumanggap ng iba pang regalo kasi ang kailangan niya pala is something na hindi kayang ibigay ng pera. Tama po ba? And ang manifestation ng babae, sabi niya, okay na ako, Elisha. Wag mo na akong bigyan ng tanggap ko na ganito ako. And sabi ng babae, no, my Lord, she cried. And the woman cried. Diba? Imaginein mo, ikaw na may edad na, you are praying for a child, you are praying for a son. Hindi binibigay ng Panginoon. You think it's impossible dahil matanda na kayo parehas ng asawa mo. Pero what happened? The woman cried and sabi niya, wag mo na akong paasahin. Diba? Sometimes ganun tayo, no? Wag mo na akong paasahin, okay na ako, kontento na ako na ganito ang buhay ko. But sure enough, sabi ni Elisha, sabi sa scripture, but sure enough, verse 17, the woman soon became pregnant, and at the same time, the following year, she had a son.
just as Elisha said. So the third flow of generosity is, there is reward in generosity. Amen po ba? Nung una, no, kung iisipin natin, nung una, yung simpleng pagbibigay nung Shunammite woman kay Elisha, simpleng pakain, nauwi, nahantong sa pagpapatayo ng kanyang kwarto. Nagkaroon ng hotel. Wow, sosyal, di ba? Sana all. Dahil sa simpleng pagbibigay ng Shunammite woman, nagkaroon ng reciprocity. Because Elisha, sabi ni Elisha, what can I do for you? Ang sarap pakinggan, ano bang pwede kong gawin para sa iyo? And third flow of generosity is receive a reward. So na-realize ko, no, what the Lord God is trying to impress me here, the woman received her reward the moment she realized na hindi na niya kailangan yung blessing na yun. Nag-gets po ba? Nag-gets ba? Sometimes ako, let's put it this way. Let's say, for example, kayo ng pamilya nyo, nangungupahan kayo sa isang apartment. Pero deep inside, you have a goal na sana magkabahay ako. And you keep on chasing your dreams. You keep on chasing na gusto kong magkaroon ng bahay, gusto kong magkaroon ng sasakyan. You keep on chasing that. Ano nangyayari? You ended up fatigued, tired, and burnt out. Pero I tell you this, my dear brothers and sisters, once you realize that you are contented na, oh, okay na ako. Lord, okay na ako, nagre-renta kami ng bahay. Lord, okay na ako, nagre-renta kami ng apartment. Lord, okay na ako, meron na kaming kinakain 3 times a day, pero magugulat ka. Because your heart is contented, magugulat ka, biglang babagsak ang pagpapala. Because God will bless you in a very unexpected way. Yung kung kailan okay na ako, Lord, eh. You know why? Because yung heart natin, yun ang tinitignan ng Panginoon sa atin. 'Di ba? Ayaw ni Lord ng mayabang. Ayaw ni Lord ng hindi nagpapakorek. Gusto ni Lord nagpapakorek tayo. Gusto ni Lord humble tayo. And the moment you humble yourself, doon papasok ang reward, ang blessing. Amen po ba? And anong gagawin kapag tayo'y nakatanggap ng blessing? We have to give. We have to share. Kaya nga sabi, share your blessing. Because it's better to be a blessing than being blessed alone. Amen po ba? Kasi pagka meron, ito na-realize ko siguro ito napansin nyo rin, ang tao, meron siyang natural na greed sa puso. Tama po ba? Ang tao, meron tayong natural greed sa puso natin. Kaso, lumalabas kapag meron na tayong hawak. Tama po ba? Kaya kapag nakatanggap ng biyaya, ang unang hihingin sa Panginoon ay wisdom. Wow, ang galing. Sino yun? May natutunan. Okay. So, let me share with you. Okay. So, for short, to summarize our lesson, talagang lesson, no, our preaching for today, I want to share you the flow of generosity. If you are generous, we can give, right? And after giving, there is giving back. And after we give back, there is reciprocity. And after we give back, there is reward. Tama po ba? So, you give, then you give back, and the reward, the blessing will come from our Father. And anong susunod doon? Uulit lang. Hindi tayo hihinto sa reward. Tama po ba? Hindi tayo magpapakasasa. Talagang giving is everything, no? Talagang na to, straight to the point na hindi po tayo magpapakasasa kung anong biyaya meron tayo. You know why? Because ilalagay ni Lord kung ano yung na-experience mong pagpapala, gusto mo ma-experience din ng kapatiran mo yung pagpapalang na-experience mo. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. So, it's a flow. Sabihin nyo nga, generosity is a flow. Generosity is a flow. Amen. Hallelujah. Now, the question is, are you willing to meet the needs of others? Ayan. Question, are you willing to meet the need of others? Now, let me tell you this.
Someone's life has changed today because of your generosity. Do you remember someone na pinagbigyan mo, na nagbago ang buhay dahil sa generosity mo? And someone is comfortable today because of your generosity. And someone, merong isang tao na gumaling sa karamdaman dahil sa iyong generosity. And someone is being saved today from depression, from anxiety, because of your generosity. Siguro yung taong yon, because of your generosity, hindi man kayamanan ang na-share mo sa kanya, siguro na-sharean mo lang ng generous words from God. And I tell you, my dear brothers and sisters, that is how the impact of generosity is. It changes lives. It improves lives. Diba? And right now, I want to tell you, no, my dear brothers and sisters, right now, you are actually sitting on a result of a generous woman or man. Because yung upuan na yan, hindi lang basta yan lumitaw dyan. Nagkaroon tayo ng magandang upuan sa church because of your generosity. Tama po ba? Nagkaroon tayo ng magandang ilaw sa church because of your generosity. Tama po ba? Nagkaroon tayo ng magagandang musical instrument because of your generosity. Because we are serving a generous God. Amen po ba? And naniniwala ba kayo? I believe that this church is a good soil. How are you going to do that? Paano naging good soil ang church? No? If ikaw kapatid, if you think you have the gift of talent, you have the gift of speaking, teaching, i-plant mo yan sa church na magkukultivate sa talent mo. Diba? And naniniwala ko, this church has changed us, especially me. No, dati pa-attend lang ako sa church na to eh. But because of the generosity of this church, tinanggap nila kami parang isa nilang kapamilya. And right now, lahat kami nagsuserve na sa church. Lahat kami nagwo-work na. And hindi ako nagkamali na dito kami mag-plant sa church na ito. You know why? Because I want our children to be in this rich soil, this church. Kaya naman tuwang-tuwa kami, if you have the gift of sharing, and if you want to grow with your faith, I encourage you, my dear brothers and sisters, grabe ang ginawa ng ministering ito sa buhay namin. Amen. Amen. Amen to that. Grabe yung pagpapala, grabe yung transformation na ginawa ng church na ito sa buhay natin. Kaya, whenever you feel that you want to grow your faith, sa mga kananayan, meron po tayong ladies ministry. We invite you, we encourage you. Sa mga kabataan, meron po tayong youth ministry. My dear kabataan, mga youth, mga ate, mga kuya, bring your parents here. Parents, bring your children here. Yung sa mga bata, meron tayong children's ministry and walang katapusan. You know why? God's generosity and Christianity will never end. Christianity is a continued learning process and it will never stop and it will never come to an end. Kaya kailangan ituloy-tuloy natin ang culture of generosity. Tama po ba? And this church is a result of generosity. Dati, nag-umpisa lang tong church na to sa garahe. Amen? And as I remember that, parang, Lord, grabe kayo. Ganun kayo ka-graceful, ganun kayo ka-great. And look at your surroundings. Di ba ang sarap mamahinga sa presensya ng Panginoon? Ang sarap umupo, ang lamig-lamig, ang komportable ng upo niyo dyan. That is because we have a generous God. Amen? Now, I want to end this preaching with a question. Kapatid, what can you give today? That is the challenge. Kapatid, ano ang kaya mong ibigay ngayon? Isn't it your cash? Isn't it your time? Isn't it your love? Or baka kailangan mo rin ng pagpapatawad? Tama po ba? How generous are we? Huwag tayong mahiya. Kung ang Diyos nga binigay lahat, what more pa tayo? And as we end this, I want you to, let's all stand. My
My dear brothers and sisters, what can you give right now? And you know what? The greatest gift we can give to our Lord is your life. Can we offer our life to Lord Jesus Christ? Can we give our life to Him? Kaya ba nating magpagamit sa Panginoong Hesukristo? Amen? I give myself away. Yes, my dear brothers and sisters, I encourage you. Kaya mo bang ibigay ang sarili mong buhay, ang sarili mong pagkatao, ang sarili mo sa Panginoon? And my challenge is, kaya mo bang magpagamit sa Panginoon? How great is our God? Our God is very generous. Hindi tayo lalago kung wala tayong generous God. Can use me. I give myself away. Sige kapatid, ikanta mo yan. Isigaw mo yan sa Panginoon. Ibigay mo sa Kanya yan. Release it to Lord. Lahat ng nararamdaman mo, lahat ng bigat ng pakiramdam mo, lahat ng bigat sa puso mo, i-release mo yan today, right now. Ngayon na, kapatid. Hindi bukas, hindi mamaya, kundi today. Give it to the Lord. So you can use me. Here I am. Here I stand. Lord, my life is in your hands, Panginoon. Is in your hands. Lord, I am longing to see you, Panginoon. Tanging presensya mo lamang ang kailangan ko, Panginoon. Your desires revealed in me. Ibigay mo yan sa Panginoon, I give kapatid. myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. Let me encourage you that the greatest gift I give you can give the myself Lord is yourself. away so you can use me. Take my heart, take my life as a living sacrifice. All my dreams, all my Lord, plans. nawa kayo po ang manguna sa bawat plano ko sa buhay ko, Panginoon. Lord, binibigay ko po sa inyo lahat, Panginoon. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. I-declare mo yan, kapatid. I-declare mo yan. Your life is not yours but God's. I-declare mo yan, kapatid. Ngayon na, wag mo nang antayin ng mamaya ang bukas, kundi ngayon na, kapatid. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. My life is not my So own. yes, i-declare mo yan, kapatid, that you belong to Jesus Christ. I give myself to you, Panginoon. I give myself to you, Panginoon. Life is not my own. To you I belong. I give myself to
myself away. I give myself away so you can use me. Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus. Lord, we thank you for your word. Tunay nga po, Lord, that the greatest gift we can offer you, that we can give you, is ourselves, Panginoon. Lord, saan pa po ba kami pupunta? Kami po ay naliligaw, kami po ay nalilito. We don't know kung paano namin i-handle itong mga resources na meron kami, Panginoon. But we are praying, Lord, nawa, bigyan niyo po kami, Lord, ng wisdom so that maayos, ma-resource namin ng maayos ang mga pagpapala na nanggagaling sa inyo, Panginoon. And Lord, we give ourselves to you, Panginoon. Gamitin niyo po kami. Gamitin niyo po kaming instrumento ninyo, Panginoon, for your own glory po, Panginoon. And we thank you for your generosity, Panginoon. Because Lord, naniniwala po kami na itong araw na to, this is a result of your generous heart. This is the result of the people who are generous enough to give and to share for this church po, Panginoon. Lord, maraming salamat po. And as we continue to study your words, Panginoon, we prepare our hearts for your glorious expansion po, Panginoon. Ang amin pong dalangin, Panginoon, ay mas dumami pa ang makakilala sa inyo at mas dumami pa ang mga kaluluwa na mas makakilala sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, na ang blessing na nanggagaling sa inyo ay hindi po dapat namin kinukop-kop, Panginoon, kundi ito po dapat ay sinishare namin, ito po dapat ay ibinibigay namin. Lord, we pray, tanggalin niyo po ang kasakiman, ang greed sa aming mga puso. Give us a forgiving heart, Panginoon, because, Lord, nahihiya kami, Lord, na kayo nga, you gave us your life, what more pa kami, Panginoon? May you bless each and every one ng mga kapatiran namin today, right now. Meron man silang karamdaman, meron man silang pinagdadaanan, at meron man silang challenges sa buhay nila, Panginoon. Naniniwala po ako na kayo lamang po ang makakatanggal at makakapag-bless sa kanila, Panginoon. Again, Lord, maraming salamat po sa salita ninyo. To all the praise, glory, and honor ay inyo lamang. Kami po ay magsasabi ng Amen and Amen.